Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So tuloy po natin yung ating series patungkol po sa All for the Glory of God. Ito pong series na ito ay gustong-gusto ko po kasi ito yung nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kasi isipin niyo po yung mga tao, tayo. Ano lang tayo eh. Ang bilis lang ng buhay natin, ang bilis lang ng buhay. Very fragile. Na anytime pwede kang mamatay, pwede kang lumisan dito sa mundo, pwede kang magkasakit, pwede kang madapa, anong mangyari sa iyo, no? Ganun ka-fragile yung buhay natin. Pero at the same time, merong kabuluhan, merong meaning, merong katuturan ang buhay. At kung tayo po ay mabubuhay para sa kaluguran ng Panginoon, to make God happy, to put a smile on God's face, yung ginagawa natin na yun para sa Panginoon, that's forever, pang walang hanggan. Kaya nga po sabi na ni C.T. Studd, no, only one life and it will soon be past. But only what's done for Christ will last. Yung buhay natin, isa lang, tapos ang bilis pang mawala. Pero lahat ng gagawin natin para sa Panginoong Jesucristo, yun yung pang walang hanggan. Makikita natin yun for eternity. Now, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kahit daw yung mga pinakasimpleng ginagawa natin, kagaya ng pagkain o pag-inom, o kahit anumang ginagawa natin, gawin natin iyon sa ikalulugod ng ating Panginoon. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ito pong mga nakaraan, pinag-aralan natin yung glory of God in creation, sin and suffering, redemption, church, mission, and now pag-usapan naman po natin activities. Now, parte po ng redemption o nung pagsasaayos ng buong nilikha ay gamitin ng Diyos yung church. Yung church po, ito po yung grupo ng tao or lupon, kalipunan ng tao na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At meron po silang misyon dito sa mundo. Ano po yung misyon? Palaganapin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At ang bawat activity, all activities ng mga taong mga tinubos o mga mananampalataya, mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga activities nila, kahit ano pa yung ginagawa mo, kahit naguhugas ka ng pinggan, pwede mong gamitin yan bilang pagsamba mo sa Panginoon. Kaya sabi po rito, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ito pong 1 Corinthians chapter 10 verse 31, may kinalaman po ito sa mga pagkain na sinasakripisyo sa mga idols, no? Now, sinasabi po rito sa mga talatang ito na kahit sa pagkain mo, sa pag-inom mo, ang isipin mo yung magpapasaya sa Diyos. You know, what brings glory to God. Now, ito po yung pinakauna nating teaching ngayong umaga. God renews our hearts. Yung New Covenant, alam niyo po kasi yung Bible po, nahati po yan sa dalawa, no? Merong Old Testament, New Testament. Yung sa Old Testament, dyan yung makikita yung Old Covenant. Ibig sabihin, ito yung lumang kasunduan ng tao at ng Diyos. At ito ay meron tong mga kautusan, no? Maraming mga kautusan na hindi masunod-sunod ng mga tao. Now, pagdating po sa New Covenant sa Panginoong Jesucristo, merong ibang klaseng ginawa yung Diyos eh. Ang ginawa ng Diyos, dahil nga hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, hindi natin mapasaya yung Diyos, we always, fail to glorify God. Ang ginawa ng Diyos Ama, isinugo niya ang anak. At ang anak, ang Panginoong Jesucristo, namatay doon sa krus. At ang Panginoong Jesucristo na namatay, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit. Tapos ang ginawa, sinugo ang Santong Espiritu. At yung Santong Espiritu po na yon na isinugo upang manahan sa church, sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung Santong Espiritu na yon ang nag-uudyok, nagpapalakas sa isang tao. Merong renewal of heart na nangyari na yung puso natin babaguhin talaga ng Diyos upang mas piliin natin na mahalin ang Diyos. Kasi yung puso po natin, talaga, deceitful. Ibig sabihin, mapandaya. At yung puso talaga natin, palayo ng palayo sa Diyos.
ang ginawa ng Diyos Ama, nilagay niya yung Santong Espiritu sa atin upang yung puso natin baguhin, merong renewal of the heart. At dahil po doon, yung pagbabago na yun na ginagawa ng Diyos sa ating puso, talagang yung mga activities natin na kagaya sa Old Testament kasi pwede mong i-perform lang yun eh. Pwede kang mag-perform lang, pwede kang mag-alay ng tupa kahit wala sa puso, no? Puro panglabas lang. Pero pagdating sa New Testament, hindi pwede yung panlabas lang. Kailangan may pagbabago sa puso upang lahat ng ginagawa ng ating mga kamay, kahit ordinaryong gawain yan, pagkain, pag-inom, pakikipag-usap sa kapwa, maaari natin gamitin bilang pagsamba sa Diyos, gawing kapamaraanan upang purihin ng Diyos kasi galing na sa puso, may renewal of the heart. So, yan po yung pinaka-importante, no? God renews our hearts. Para sa lahat ng ating ginagawa, pwede nating ialay sa bilang pagsamba sa Diyos kasi ginagawa natin mula sa puso. Sabi po rito sa Colossians chapter 3 verse 23, no? Ano man ang inyong ginagawa, iyon ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Babalikan po natin itong verse na ito, no? So, pangalawa pong katuruan, God restores all our activities. Alam niyo po, lahat ng aktibidades ng tao sa Genesis chapter 1, yung inutos ng Diyos kay Adan, magpangalanan mo lahat ng mga hayop pa. Kung magtataniman sila dyan, magga-garden, tatanim ng mga bulaklak, mamimitas ng mga, ng mga bungang kahoy, tapos magluluto sila. Lahat ng yon, lahat ng mga activities, pwede mag-swimming, mamasyal, lahat ng yon para talaga sa kapurihan ng Diyos yon. Ang problema, nung nagkasala ang tao, ginagawa pa rin nila yung mga bagay na yon, pero hindi na para sa kapurihan ng Diyos. Now, ang Santong Espiritu inilagay sa atin upang yung puso natin, una, yan ang mabago, no, yung puso natin. Tapos lahat ng gagawin ng mga kamay natin, yung activities natin, gawin natin ng bukal sa kalooban bilang pagsamba sa Diyos. So, God restores all our activities. Alam niyo po, kahit paghuhugas ng pinggan, pag ginawa mo yan para sa Panginoon, pinagbuti mo yung paghuhugas ng pinggan mo, pagsamba sa Diyos yan. Kasi po, itong Colossians chapter 3 verse 23 to 24, ito po ay inutos sa mga slaves. Slaves po ang kausap dito. Sinasabi rito sa mga alipin, alam niyo po yung mga alipin, sila talaga naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng mga palayok, nagtatanim ng palay, na umaani ng mga palay, namimitas ng kung ano ng mga gulay. Sabi rito sa Colossians chapter 3, yung mga ginagawa nyo na yon, gawin nyo yun ng buong puso, ng gaya sa Panginoon. Yan ang pagsamba ninyo. Sa makatuwid, yung Diyos natin, nire-restore lahat ng ating mga activities para gamitin natin lahat ng gawa ng mga kamay bilang pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba, hindi lang yan pang Sunday, kundi pang Monday hanggang Sunday, hanggang Monday, all year round. So, God restores all of our activities. Sabi dito, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ang buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, slaves po yung kausap dito, mga alipin. Sabi dito, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran nyo ang Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, sa panahon natin na to, mga kasambahay po yan, lahat ng ginagawa ng kasambahay, paglilinis ng floor, siguro pagdadamo, pagpapakain sa aso, pagpapaligo sa mga bata, lahat ng yan pagsamba. Now, point number 3, God redeems all of creation. Kung yung puso ng mga tao, binabago ng Diyos. Yung mga activities ng mga tao, binabago ng Diyos. Yung buong creation, yung mundo natin ginagalawan, lahat ng mga bansa, magkakaroon din ng pagbabago. Kasi po ang vision talaga ng Diyos ay yung mga tao na naninirahan dito sa mundo, gawin nila yung mga activities nila for the glory of God. Kaya yung discipleship napakalaga eh. You're discipling people na nandun sa iba't ibang areas of life. Mga engineer, architects, doctors, lawyers, mga police officers, mga congressmen and women, business people, senators, presidents, mga gabinete, mga judges, lahat po yun. Pag naabot mo sila ng ebanghelyo, mababago yung puso nila, activities nila mababago, lahat ng gagawin nila sa husgado, sa eskwelahan, kung mga teachers, lahat to pagsamba sa Diyos.
Kaya po talaga mayroong pagbabago na mangyayari dito sa mundo. Ongoing na po yan. And it's expanding, lumalaganap. Ang ginagamit ng Panginoon yung ebanghelyo at kapangyarihan ng Santong Espiritu na kayang bumago sa puso ng mga tao. So gusto ng Diyos na i-glorify yung kanyang sarili sa pamamagitan ng lahat ng mga activities natin, lahat ng mga ginagawa natin. Kaya po ang hamon sa atin ngayon, unang-una, number 1, dedicate our hearts for the glory of God. Ngayon, mga kapatid, pinapakinggan niyo itong devotion natin na ito. Pinaka-challenge sa atin, Lord, una yung puso. Ang dami kong gagawin ngayon, pero gusto ko yung puso ko nandyan, sumasamba sa inyo. Lahat po ng gagawin natin ngayong araw, isang uri ng pagsambayan, kaya dapat yung puso natin tama. Kasi pwede mong ginagawa yung mga bagay-bagay, paghugas ng pinggan, pagpasok sa trabaho, pagtuturo sa eskwelahan, na nakasanayan na lang natin. Pero tandaan natin, pagsamba sa Diyos yan, kaya dapat yung puso maayos, nasa tama. Kasi gagawin mo yan bilang pagpupuri sa Panginoon. So dedicate our hearts for the glory of God. Number 2, offer all our activities as a form of worship. Lagi ko pong dire-remind yung asawa ko pag pupunta sa trabaho na yung mga pasyente, haharapin mo, kailangan mo sila mapaglingkuran ng tama, ma-diagnose ng tama, mabigyan ng gamot ng tama. Kasi paglilingkod mo yan sa Panginoon. Parte ka ng restoration na ginagawa ng Diyos dito sa mundo. So, yung paglilingkod sa Panginoon, nasa mga ospital din yan. Nasa mga government offices, nasa LTO, nasa mga departamento ng, kung may mga pulis dito nakikinig, no? Mga gwardya, lahat ng mga activities natin, uri ng pagsambayan sa Panginoon. So, offer all our activities as a form of worship. Pag pumunta ka, isa kang security guard, pupunta ka sa bangko, secure ka ron. Yan ang sanctuaryo mo, sumamba ka sa Panginoon sa pamamagitan ng, you're doing your best. Sa trabaho mo, ikaw yung pinaka-excellent. Why? Because what you're doing is worship. Katanggap-tanggap yun sa Diyos. So, offer all our activities as a form of worship. Number 3 po, look at creation as a mission to redeem. Tingnan po natin itong creation. Punong-puno ng corruption yan. Kaya ang mentality natin, paano ito matutubos? Paano ito, paano raragasa ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dito sa bansa natin? Sa mga komunidad natin? Sa pinapasukan mong trabaho kung taga-BIR ka, no? Paano raragasa ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo diyan upang magdulot ng pagbabago? So let's look at creation as a mission to redeem. Mini-mission natin itong mundo na ito. Kasi ang Diyos hindi sinukuan ng mundo na ito. Kung sinukuan niya to, matagal niya na itong pinuksa at gumawa na siya ng panibago. Hindi po hindi po ganoon ang ginawa ng Diyos. Halip pinakita niya yung pag-ibig niya. Sinugo niya ang anak, ang Panginoong Jesucristo upang simulan ng pagtutubos. At pinagpapatuloy po natin yan sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. So, let's look at creation, our marriage, work, relationship, parenting. Pagpasok natin sa mga trabaho natin ngayong araw, mayroon tayong mission dyan. Kailangan rumagasa ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dyan. Look at creation as a mission to redeem. So, dito po sa mga application po natin na to, no? Gawin po natin ito bilang pagsamba ngayong araw. Now, para po sa ating discussion, how can we offer our daily activities as a form of worship to God? Paano natin iaalay lahat ng mga activities natin? Ito nga napakasimple ng verse natin, no? Pagkain, pag-inom, at kahit ano pang gawin natin. Sabi dito, do it all for the glory of God. Practically, paano natin yan i-apply sa ating mga buhay? Kausapin po natin si Lord right now. Sabihin natin sa Kanya kung ano yung laman ng ating puso. At sabihin natin sa Kanya, Lord, gusto ko itang sambahin ngayong araw sa lahat ng mga gagawin ko. You don't have to sing. Yung pagsamba sa Panginoon, hindi yan laging praise and worship na kumakanta. Kahit paghuhugas ng pinggan, pagsamba yan sa Panginoon. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for renewing my heart each day. I dedicate my heart to you, knowing that all I do can be for your glory. Help me see my work and daily activities as an act of worship
Let me offer everything I do, no matter how small, back to you. Open my eyes to the beauty of creation and remind me that you are redeeming it all. Use me as a part of your plan to restore what is broken. Guide my heart, hands, and thoughts to reflect your love and grace. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Jessica Ann. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share your devotion, to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.